Into our topic for today. Ito po yung pag-aralan po ng experiences at the empty tomb. Yan. Tanongin mo yung katabi mo, empty tomb na po nga ba? Yan. Empty tomb nga po. Yan. So, kung minsan kasi, iba, marami po sa atin, mananampalataya na sa Panginoon, but still, yung pong kanyang libingan ay parang di yata nabuhay, nakalagak doon di ba? Kaya nga, kailangan po na maging empty tomb na po sa atin yung kanyang libingan, yung pinaglagyan po kay Jesus. Kaya nga, kailangan na us all experiencing whatever what happens to Christ Jesus. Okay, umpisa na po natin. The supposed victory at the cross. Actually, alam niyo po, ang akala po ng mga kalaban po, nakaway po ni Jesus po dito, noong mga panahon na ito, yung nagpapako at parusa kay Jesus, akala nila mayroon na po silang tagumpayon. Isa-isahin po natin sila, the priest. Ito po mga sacerdote po nung araw, akala po nila nagtagumpay sila because ito po yung tagumpay po sa kanila. Read of the one who spoke with authority. Ito po yung bagay na kung saan tinanggal ni Jesus sa kanila. So kasi masyadong makapangyarihan yung mga sacerdote po nung araw Kaya pinread po ni Jesus po ito through His resurrection. Amen. The Pharisees read of the one who revealed their hypocrisy. So madaling salita, itong mga Pariseo na po sila sa pagpapakibabaw. Kilala po mga Pariseo. Pinread din po ito. Kaya supposed to be, if we experience the empty tomb for Christ Jesus, there is no hypocrisy in the church. Wala na po dapat yung pagpapaibabaw. Kailangan tayo po ay mga tunay na naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. The politician at that time, read of the one who caused this tumor. So, ang ibig sabihin po dito, sila yung mga naglalagay ng kaguluhan sa buhay po ng ating Panginoong Jesucristo noon, as well as today, at our present time. Sila rin po yung mga naglalagay sa atin ng kaguluhan sa ating pananampalataya kay Jesus. Kaya huwag po kayo magtaka, kapag ginagamit po yung mga politiko, na hindi naman lahat, hindi naman lahat, kundi yung meron lang mga iba na ayaw po talaga sa iglesia. Sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, tignan po natin. The certain victory of the resurrection. Ano po ba yung makikita po natin tagumpay po dito? The promise of resurrection was fulfilled. Ito ang pinakamaganda dito. Wala na tayong kagatol-gatol o wala na tayong doubt na nabuhay si Jesus. We all know that. Kasi sa kanila po, sa panahon po nila, hindi po nila alam kung mabubuhay talaga si Jesus. Baka mamaya haka-haka na o baka mamaya hindi naman. Pero napatunayan po ito being fulfilled by Christ alone. Amen. Na pinatunayan niya na talagang siya'y nabuhay. Jesus, sabi po ng John chapter 2 verse 19, sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Naalala po nila itong kataga ni Jesus na ito, na kung saan sinabi ni Jesus na kahit siya'y patayin at siya'y bilang muling mabubuhay. Amen. So ang ibig sabihin po nun, there is always a victory in our nation's God. So tayo po na nandito ngayon, tayo mga nananalig sa Panginoon na kapag tayo'y namatay, tayo'y muling bubuhayin ng Panginoon. Amen. The certain victory of the resurrection is the deity of Christ was guaranteed. Noon, hindi po nila talaga tiyak that this Jesus is the coming Messiah. Ang akala po nila, hindi ito. Ang dami po mga nagsasabi na bulaan yan. Isang sabihin po nila na parang isa ito si Jesus na nagpapanggap po lamang. Pero ang hindi po nila alam po dito, this is the coming Messiah. Nakaharap na nila pero hindi pa nila tinanggap. So, sabi po ng Romans chapter 1 verse 4, ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ay ipinanganak mula sa lahi ni David, subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa at ano ito, ang kanyang muling pagkabuhay. So meaning, only God can raise from the grave. Amen. So, ang Diyos lamang po makakagawa po nito bagay nito. Kaya, pag po kayo maniniwala that Jesus is only a prophet, Jesus is only, sabihin po natin, sugo lang o tao lamang, is 100% God. Amen. Huwag po tayo maguluhan po doon sa mga bagay ngayon. Kasi, until
till this day, ito po panahon po natin ngayon, meron pa rin po na katulad po ng mga Pariseyo, katulad pa rin po ng mga sacerdote po ng araw, na nagsasabi na dinakaw lamang yung pagkain ni Jesus, hindi naman talaga nabuhay si Jesus, at hindi naman talaga Diyos ito si Jesus. Until now, marami pa rin po mga sekta po ngayon, marami mga denomination po ngayon, but still, ang sinasabi po nila that Jesus is not God, that Jesus is not Lord, that Jesus is not our Messiah. Pero siya po yung katotohanan na hindi man nagamit ang mga tao ito because they are against Christ Jesus. Amen. Pero hindi naman tayo gano'n, ano po? Amen. Jesus is Lord into our life. Amen. Amen. Tayo po lahat, Diyos sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, another, yung katiyakan ng victory ng kanyang pagkabuhay ay yung po tinatawag na the empty tombs remain the greatest miracle of all time. Ito po yung pinakamagandang himala na nangyari sa sangkalupaan, yung pagkabuhay ni Jesus. No other miracle can match up with these things, with this miracle of resurrection. Tandaan po natin yan. Kahit naghimala po siya ng water turns into wine, yung mga bulan na patilat niya, yung mga lumpo na kapag panakad siya, o kaya naman hinati niya yung dagat, alam niyo, this is the greatest miracle that we ever had in our life. Amen. Yung pagkabuhay ni Jesus sapagkat this resurrections of God ay may kinalaman ito our salvation. Amen. At alam niyo po ba, ito po yung nagwasa ng kapangyarihan ng kamatayan sa bawat isa sa atin. Kaya ito po yung, kung meron po kayong himala na dapat po na sabihin sa buhay po natin, ang himala niyan yung pagkabuhay ni Jesus. Amen. Isang dami po natin mga asking or madami po tayong mga petitions sa Lord. Lord, magimala ka sa buhay ko. Pagalingin mo ko, Lord, magimala ka sa buhay ko. Gusto ko maging mayaman ako. Alam niyo, sapat na yung himala na ginawa sa iyo ng Panginoon, His resurrection. Amen. Kaya wala na po tayo kahit sabihin mo mahirap ka, still the resurrections of Christ is for you. Amen. At wala po makakatanggi po doon. Na kapag nananampalataya ka sa Panginoon, ano man yung kalagayan mo sa buhay nito, lagi mong tandaan, there is a great miracle that happens to you. When you receive Christ Jesus, you have resurrection. Meron ka ng buhay na walang hanggan pagdating ng araw. Amen. Amen. What the empty tomb meant for to those who were there? Tingnan po natin, ano po ba yung kahulugan po sa kanila? Yung mga tao po na nandun po ngayon, yung po mga gwardiya, yung po dalawang babae na Maria, na nandun po, ano po ba para sa kanila ang kahulugan po nitong sinasabi na walang laman na libingan ng ating Panginoong Jesucristo? First, the angel at the empty tomb. Ano po ba yung kahulugan po nito? Why there is an angel there? Bakit po kailangan? Hindi na lang nakita nila na bukas yung iba tapos walang laman. Kasi, alam niyo po, yung angel po dito, yun po yung kumagay parang magpapatotoo. Kaya kilala po natin ang mga anghel, di ba? Lagi po sila yung parang nagpapatotoo sa mga tao. Yung pagkasilang po ni Jesus, yung gagawin pong pagdadalang tao ni Mary, lahat po yan pinatotohanan po ng mga anghel. And this resurrection is the mark, these angels, the mark of the resurrection of Christ. So ito po yung proof na kung saan nabuhay po talaga si Jesus. Para na sa kanon, hindi po ito mapasinungalingan ng kahit na sino. Alam naman po natin na lagi pong mayroong mga kaaway na sinungaling. Amen? Pag sabi mo sa katabi mo, may kaaway na sinungaling. Kaya even in our service, di ba, sa ating mga paglilingkod sa Panginoon, hindi niyo po ba minsan napapansin? Mayroong mga tao na ipinapatala sa atin, ginagamit ang kaaway sa atin para pasinungalingan yung ating paglilingkod. Sabihin sa atin, kahit naman hindi ka mag-church, wala naman problema po. Yan. Kasi sinungalingan po ng kaaway yan. Kaya always take this angel in you para na sinanon mayroong proof yung iyong paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Yung po mga anghel, ang ibig sabihin po niyan, yan po yung talagang nagtatatak po sa atin that Jesus is alive. Amen? Okay, basahin po natin sa Mateo chapter 28, verse 1 to 3. Makarami ng araw ng pamamahinga sa pagbubukan ni Wayway. Nang unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tignan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. So,
dito makikita po natin dito na lahat po nung nandoon sa lugar na yon ay talagang it is God's plan already. Amen. It is being prophesied. At alam niyo, ang daming kahulugan po dito. At mayroong mga kahulugan po dito na hindi po nananotice ng tao. Na kung ano po ba itong mga nangyari dito sa libingan, this happened to Jesus' resurrection. Ang dami po mga haka-haka na hindi mapatunayan ng tao. Pero obviously, kitang-kita naman talaga eh. Amen. At ang daming kahulugan po itong bagay nito na pinapatutuhanan ng anghel at pinamumunuan ng anghel ng mga pagkakataon na yun. The woman coming to do the work of undertakers. Tingnan niyo po ito ha. Minsan tayo gumagawa po tayo sa Panginoon, but still there is a doubt. Meron po tayo pagkaalinlangan. Nag-church ka pero may doubt. Nagbabasa ka ng Bible pero may doubt. Nagpapray ka pero may doubt. Lagi po tayo may doubt. Kaya nga, there's always a proof. Mayroong magpapatotoo, mayroong magpapatunay, mayroong magsaselyo ng katotohanan para sa puso po ng bawat isang nananalig kay Kristo. Amen. Kaya nga, never get down pagdating sa mga bagay na ipinangako sa atin ng Panginoon because everything that promises to us by God was being fulfilled. Amen. Ang dami ng pinatunayan ng Panginoon at ang dami ng mga pinangyari ng Lord na ayon pa lang sa matandang tipan na inihula ng mga propeta at inihula ng mga matatanda ng araw po ay tinupad na po ng ating Panginoong Jesucristo into our present time. Amen. Kaya nga, wala po tayong doubt po doon. Okay, tingnan po natin. Sino po ginagawa po nila? Ito po yung kumbaga para ginawa nila po yung tungkulin ng isang tagapaglibing, di ba? Ng mga panahon po yun, how they honor the corpse of a person. Ginawa po nila yun kasi ito po yung isang kumbaga parang dakilang ginagawa nila sa kanilang mga mahal sa buhay. Yung po dadalawin nila, lilinisin nila, papahira nila ng mga nangangis. Yun po yung gawain po nila, Lord, to give honor, di ba? Sa mga namatay. They were sincere but doubted Christ's promise. Pero nakalimutan po nila, ano yung babalikan nila doon? They are believers of Christ Jesus, pero there is doubt. When they come, nung sila'y nagpunta doon, itong dalawang babae nito, si Maria Magdalena at yung isang Maria, mayroon na agad doubt. Parang hindi nila naisip, sandali, wala na tayong pupuntahan, no? Wala na tayong papahira ng langis, wala na tayong papalutan ng lima. Kung papasinin po natin, if you remember, kung natatandaan nila yung pinangako ng Diyos na mabubuhay ito, sino yung babalikan nila doon? And that morning, di ba, Sunday morning, pinuntahan nila si Jesus doon. Kung papasingin po natin, ang sabi sa kanila ni Jesus, after 3 days, mabubuhay siya. Amen. Minsan alam niyo po, nagbibigay po sa atin ng words sa Panginoon sa buhay po natin, the words of truth, but still, we are doubted. Minsan nangangako sa atin ng Panginoon, but still, we are doubted. Amen. Nag-aalin lang tayo sa mga pangako ng Diyos. Minsan may karamdaman pa, sinabi sa inyo ng Lord, okay, papagalingin ka na. Pero anong sasabihin natin? Ako, bakit ganito? Nararamdaman ko pa rin yung karamdaman ko. It is a lie. Amen. Sabi ko nga po sa inyo, laging mayroong sinungaling Amen. na magpapabulaan ng mga bagay na ginagawa ni Jesus sa buhay po natin. Kaya nga, never doubt. Kung talagang believers of Christ ka, never doubt. Kung ano man yung bagay na naririnig mo sa salita ng Panginoon, paniwalaan mo yun sapagkat it can be fulfilled to you by God. Amen. Kayang gawin sa iyo ng Panginoon at kayang patunayan sa iyo ng Panginoon. Remember the truth. And the truth shall set us free. Amen. Yun yung nagpalaya sa ating lahat. Makasalanan ka, supposed to be, dapat meron kang kaparusahan kamatayan sa impyerno. Pero ano sabi ng Lord? Pinangako ng Lord na sino mas masampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang kagal. Hold on to that promise of God. Pangawakan mo yung pangako ng Diyos ngayon at huwag mo bibitawan yung pangako ng Diyos. Amen. Sumampalataya ka sa Kanya, hindi ka mapapahamak kundi magkakaroon ka ng buhay na walang kagal. Now, kung titignan po natin dito, ito po yung kumbagay para tayo po yung mga undertaker eh. Pag sinabing undertaker, sila po yung mga tagapagdilig. Ano yung nilimitig natin? Nilimitig natin yung promise ng Lord sa buhay po natin. Why? Because of our doubt. Nagiging tagapaglibig tayo ng mga pangako ng Diyos. Amen? Amen. When we are doubting to the words, the promise of God into us, ibig
sabihin niyan, inililibing natin sa pamamagitan ng mga pag-aalinlangan natin sa Panginoon. Amen. They expected he would be in that room. Ano po yan, nung nagpunta po itong dalawang babae na ito, ina-expect nila, mararamdaman po nila doon si Jesus, nakahimlay pa rin, patay pa rin, hindi nabuhay. So kung papansin po na naisipin niyo po mabuti, that's all imagine. Kung titignan po natin, bakit ka pupunta doon? Expecting that the body of Jesus was there. Na matatagpuan natin yung katawan ni Jesus at nakahimlay pa rin. Pero ano ba sabi sa atin ng Diyos? As a believer of Christ, sabi niya, after 3 days, He will rose again. Amen. Mapupuhay siya. Pero bakit hindi natin pinanghawakan yun? May na-expect pa rin tayong katawan na patay na mararamdaman natin doon sa yungib na yun. Now, hindi niyo po ba napansin kung ano po ito kaugnayan ito? Na mayroong anghel na nagpapatunay sa atin na totoo lahat ng mga sinabi ng ating Panginoon. Di ba? Yung pagkasilang pa lang ni Jesus, binanggit na po sa atin ng anghel. Amen. Yung pagdadalang tao po ni Mary, binanggit na rin po ng anghel. Amen? Amen. Yung po ang pagdadalang tao rin po ni Elizabeth, ipinahayag na rin po ng anghel yan. Nung ipinanganak si Jesus, nagwika na rin ang mga anghel sa mga pastol. Amen. So lahat po ng mga bagay na yan ay ipinagwiwika ng anghel hanggang doon sa resurrection ni Jesus, nagwika pa rin po ang anghel. Hanggang sa pagpalit po ni Jesus sa langit, nandun pa rin yung anghel na nagpapahayag sa atin ang katotohanan na naganap na yung mga bagay para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. So why we doubt? Paano tayo magdadoubt? Paano ko mag-aalinlangan? Simple yung sinabi lamang sa iyo ng Panginoon na pagpapalain niya ang sino mang nananalig sa Kanya without. Na sinabi niya sa atin na sino mang nananalig sa Kanya ay hindi mag-ibigo without. Lagi tayo may pag-aalinlangan sa pangako ng Lord. Kung ano yung pinangako ng Lord sa atin, paghawakan natin yun. Amen. Supposed to be, alam natin na ang pangako ng Diyos kailan may hindi na babalik. Amen. As we speak in the book of Numbers, ano sabi niya po nun? Ang Diyos ay hindi sinungaling. Hindi siya katulad ng tao. Amen. Siya ay Diyos na tumutupad sa lahat ng mga pangako niya sa atin. Kaya pag sinabi niya, bibigyan ka niya ng kapayapaan, bibigyan ka niya ng kapayapaan. Kaya lang, alam niyo po kung bakit po hindi po tayo nagiging answered prayer. Because of our mananalangin tayo, pero ano sinasabi natin? Baka hindi naman gawin sa akin ng Panginoon ito. Ang sabi po sa atin ng aklat po ng Marcos, kung mananalangin ka, isipin mo na matatanggap mo at matatanggap mo. Amen. So believe and you shall have it. Amen. So sa madaling salita, ano man yung bagay ng pinanampalataya ako sa Panginoon, magkaganap sa iyo yung pananampalataya. Amen. Kaya nga po, ano sabi po sa atin ng Biblia? Magyari ang ayon sa iyong pananampalataya. Amen. Sabi ko, Lord, pagpapalain mo ko, magiging milyonaryo ko. Eh, di ba hawakan mo yun? Basta paano kang panghahawakan yung bagay na yun? Eh, 10 taon na nangyari. Dagdagan mo pa. Times 2 mo pa. Amen. Huwag ka mawawala ng pag-asa because our God is our great hope. Amen. Hanggang nananampalataya ka sa Panginoon, mayroong pag-asa na tuparin ng Diyos lahat ng bagay na ipinangako niya sa iyo. Amen. Yung chapter 9 verse 22, sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magdanas ng matinding hirap, itatakuhin siya ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan, siya ay papatayin, ngunit sa ikatlong araw ay muli siya mabubuhay. Ngayon, kung papansinin po natin dito mga kapatid sa Panginoon, ikaw anak ka ng Diyos, ikaw mananampalataya ka ni Jesucristo, why you are now? Actually, yung mga kaaway lang ni Jesus ang doubted. Pero nagkabaliktad pa po dito. Kaya mapapakita po sa inyo yan. Bakit kung minsan, kung sino yung believer, sino yung doubted, sino yung unbeliever, sino yung naniniwala. Okay, mamaya po natin lalaanan po yan. Earth-shaking event. Tingnan niyo po ha. Ganda po nitong resurrections of Christ event. Earth-shaking event greeted this woman. Ito po yung sumalubog po dito sa mga babae po na ito. Now, the experience by the angel, it is shown also what? Nagugulat po kayo dito. May ipinapakita ang Diyos dito about the rapture. Ha?
Ang ibig sabihin po pala nito, ganito po yan. There was a great earthquake noong Sunday morning na yun. Nagkaroon ng pagyanig, paglindol. Amen? Amen. Ano ba nangyari po? The angel of the Lord descended. Bumaba yung anghel ng Diyos. And then, what happened? The angel rolled back the stone from the door. Tinanggal niya yung takip na malaking bato doon sa nakaharang sa pintuan ng kanyang libingan. And the angel sat on the stone. Now, kung papansin po natin, ano po ba yung pinipigure out sa atin dito ng Diyos? Ano yung pinapakita sa atin ng Panginoon po dito? Ano yung nilaanarawan ng Diyos sa buhay po natin? The angels and the coming rapture. Tingnan niyo po yung sinabi naman po dito, di ba? Yung ano naman po natin yan, yung verse 4 about rapture. The voice of the archangel, dumating po yung anghel. Di ba? Kasama niyo yung mga anghel. Dumarating po sila at mayroon po yung tinatawag silang trump of God na sa isang ihip ng trompeta, di ba? Bababa si Jesus sa isang pikit mata, tayo po ay ipapanik ng Panginoon. Amen. And the graves and believers caught up. Yung pang mga nakalibing, ipatakon po ng Diyos yan, muling bubuhayin. Amen. So, yung po pinapakita po dito, na si Jesus mismo was being on that rapture. Amen. Kung papasilip po natin dito, as a believer of Christ, ang sabi niya gano'n, mamatay man tayo, muli tayong bubuhayin. So, ibig sabihin, ang pinipakita ng Diyos sa atin dito is your rapture. Kapag dating ng araw, kapag babalik ng ating Panginoon, sa isang tunog ng malakas na trumpeta, tayo po sa isang kisap mata ay ipapalik ng Diyos. So, ganun po yung pangyayari po dito na nangyari. The Lord knows the locations of every grave. Alam niya kung saan niya tayo ipabangon. Amen. So, He knows us where the grave our body was placed. So, kung mapapansin po natin dito, alam ng Diyos kung saan kapupuntahan ng Diyos sa pagkakataon na yun. Amen. Pero kaya lang, alam niyo po, mali po yung punta ni Maria, ng dalawang Maria. They thought that Jesus was there. Nandun pa rin siya sa grave. Ngayon mga kapatid yan po mga Panginoon, kung dito pa lamang sa resurrections of Christ, you are being counted, sa rapture, magiging counted ka rin. Paano ka makarapture? Kung dito pa lang sa resurrection ng Lord, baka maninakaw lang yung katawan ni Jesus. I tell you, if every promise of God is written here in the book of Him, I tell you, kung meron kang down dito, hindi ka masasama sa rapture. Amen. So, hindi ganun lamang po yun. Pastor, grabe naman. Nagtawag lang ako ng isang beses doon sa promise ng Lord, hindi na ako masasama sa rapture. Yes. Because you doubt. Alam niyo po, yung pag-aalinlangan, isa pong malaking sakit sa ating pananampalataya. It is cancer to our faith. Amen. Yung iyong pag-aalinlangan, kaya nga ang isang tao, ang isang mananampalataya, ang isang Kristiyano, kapag may pag-aalinlangan sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, ang ibig sabihin niya, may karamdaman. Tanongin mo nga yung katabi mo, may karamdaman ka ba? Nagkaramdaman ka ba? Meaning nag-aalinlangan ka ba sa Panginoon? Lagi nating tataan, your doubt is cancer of our faith in Christ. So tatandaan po natin yung bagay na yun. Okay, tingnan po natin, sabi po sa 1 Thessalonica chapter 4, verse 22-18. Mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayo bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus sa ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. This is the promise of God. Now, verse 15. Ito ang itinuturo ng Panginoon at sinasabi namin sa inyo, tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon, read natin, ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel, mga kabayong mga arkanghel, at ang tunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo naman mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaam kasama ng mga biguhay upang salubungin ang Panginoon sa ipapawid. Sa gayon makakapiling natin siya magpakailanman.
Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Anong sabi po dito? Palakasin ninyo ang bawat isa sa pamamagitan ng salitang ito. Amen. Ang sabi po ulit dito, palakasin ninyo ang bawat isa sa pamamagitan ng salitang ito. Amen. Anong sabi ulit ng Lord? Never doubt into His Word. Amen. Huwag tayo magda-doubt into the promise of God because the promise of God is according to His Word. Amen. So sa madaling salita, kung nagda-doubt ka dito, paano tayo maipapalit ng Panginoon into rapture? Mga kapatid sa Panginoon, huwag kang magda-doubt sa mga bagay na napapakinggan mo na tinuturo ng Diyos mula sa Kanyang salita. Amen. Because our faith is brought to us by His Word. Romans chapter 10, verse 17. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig tayo sa pamamagitan ng kung may nagtuturo ng salita ng Panginoong Hesus. So, madaling salita po, kung dito pa naman po, doubted na po tayo, wala faith. No faith. So, ibig sabihin po nito, paano tayo magiging malakas at paano po tayo maipapanig ng Panginoon pagdating ng araw kung mahina ka? Amen. Only those person who are strengthened their spirit. Yun lamang po malakas ang espiritu pagdating ng araw ang isasama ng Diyos. Amen. 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 Sino mo ba ito malakas ang espiritu? Yung hindi nag-doubt, hindi nag-aalinlangan sa mga bagay na itinuro ng Diyos sa buhay po nila. Amen. Never doubt. Pakisabi mo sa katabi mo, never doubt. Never Huwag doubt. ka mag-aalinlangan. Huwag kang Kahit matagal ka ng mag-aalinlangan. Kristyano, alam niyo, ito po yung isang sakit po ng Kristyano Pag matagal na siya Kristyano, tapos hindi siya nagkakapera, doubted na. Akala niya hindi na nagpapala ang Panginoon. Amen? Sino po dito yung matagal ng Kristyano pero wala pa rin pera? Hanggang ngayon. Hindi ba rin, hindi pa rin sumasagana ang buhay. Huwag ka magdadaw. Pinahasa lang ng Panginoon yung pananampalataya mo kung bakit wala ka pang pagpapala. Amen? So, ibig sabihin, magano'ng kakatalim yung iyong pananampalataya. At alam niyo po ba, kapag ang isang Kristyano ay pinagpapala na, ibig sabihin, matalim na ang kanyang pananampalataya. Naintindihan mo ba yan? Tanongin yung katabi mo, nakakasugat na ba yung pananampalataya mo? Nakakasugat na ba yung pananampalataya mo? Baka mamaya, katulad ng kutsilyo po ng misis ko yun Na yung sibuyas lang, hindi niya mahiwa-hiwa sa sobrang puhol ng kanyang kutsilyo. Alam niyo po ba yun? Kaya nga naiinis ako sa mga kutsilyo doon Hindi pa kasugat Ibig ko sabihin, di ba, kapag may kutsilyo ka, nagluluto ka, di ba, yung karte, hindi mo mahiwa-hiwa, nakakainis. Kulang ka lang, kagatin mo na. Kagatin mo na lang, baka magkakahiwa-hiwa yung ano. Ganun din po yung pananampalataya po natin. Ang pananampalataya po natin kailangan hinanasan. Amen. Pagsabi mo na sa katabi mo, para pagpalain ka ng Lord. Para pagpalain ka ng Lord. Asahin mo mabuti yan. Asahin mo mabuti yan. Amen. Willing ka ba na patalimin yung pananampalataya mo? Yes. Sa paanong paraan? Sa pagtulog sa bahay. Ano nga? Sa pagiging taman, sa pag-church. Paano mo maaasahin yun? Amen? Amen? Amen. Amen? Amen. Kaya nga, always, lagi tayo mananampalataya sa pinangako ng Panginoon sa buhay po natin. Amen. Huwag akong ganda, kahit na yung pinapakita sa inyo ng diablo, ikaw ngayon, sabi po natin, He is our healer. Pero bakit ito? Isang pahinga po. Yan. Lagi natin kinokontra kontrabida tayo Yan. Hindi tayo dapat kontrabida, dapat lagi tayo nangangayon. Amen. Kaya, ito po natin, okay, read po natin. The angel sitting on the stone shows Christ conquered death. Okay? Kaya nga naupo na sa ibabaw ng patuloy. Relax na yung anghel. Nakita nyo? Di lang pinakita dito, nakatikuhatro pa yan. May hawak pang milti yan sa likod niya. relax yung anghel na yun na nagpapatotoo. Sino yung hinahanap niya dito? Sabi niya gano'n. Yung hinahanap niya wala na dito. Nabuhay na. Amen. Katulad ng sinasabi niya. Now, ang ibig sabihin po pala nito, tingnan niyo the angels always delivered the message of God into our life. Now, yung pagmensahe pala ng Panginoon, yun yung mga anghel sa buhay po natin. Na kung saan yun yung nagpaparating sa atin ng biyaya ng katotohanan na mayroong gaganapin na maganda pagkabuhay sa buhay natin ng Panginoon. Amen. So, hindi po tayo mananatili
napatay sa kasalanan, kundi binuhay na po tayo na yung kasalanan po natin ay talagang tinanggal na at napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Amen. Ikalawa na kailangan okay, yung ikalawang na experience po nila doon sa antitone was the anxiety. Ano po ba itong anxiety na ito? Di ba? Because of their doubt, nagkaroon po sila ng parang matinding alalahanin. At ano po ba yung sinabi po dito? Okay, tingnan po natin. Mateo 28 verse 4 to 5. Nanginginig sa takot ang mga bantay na makita ang anghel at sila'y nabuwal ng parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Okay, kung titignan po natin dito, no? Nung tumating po yung anghel po doon, ano nangyari po dito sa mga bantay? Natakot na buwan. Ano po ba ibig sabihin nito? Kung minsan tayo po, takot na takot tayo. Minsan takot po tayo sa buhay po natin. Kaya tayo nag-aalala. Minsan kapag halimbawa, may gagawin ka lang sa Panginoon, tinuwagan ka ng Panginoon, ang sasabihin ng ang dami ko pang gagawin. Maglalaba pa ako, magluluto ako. Ang dami mong inaalala. Diba? Yung mga alalahanin na yun yung naglalagay sa iyo kung bakit tayo nagkakaroon ng doubt pagdating sa Lord. Our anxiety. That's why we gotta believe purely our God to His promise. Kung bakit parang tayo po, doubted po palagi tayo doon sa mga pangako ng Panginoon sa atin. Alam niyo kung bakit? Because of yung ating alalahanin. Ang dami nating inaalala. Inaalala natin yung almusal, yung tanghalian. Di ba? Inaalala natin yung mga, kung ano yung mga bagay na natin, yung ano ko nga pala, yung sunset po. Lahat na lang inaalala natin, wala namang ginagawa. Di ba? Pati yung bahay natin na nanahimik, naku, wala magpapatay ng bahay natin. Bakit? Hindi ba tatakbo ba yan? Ha? Hindi naman mawawala yung bahay natin. Ang dami nating alalahanin. That's why, hindi tayo makarating palagi sa Panginoon. Sa katotohanan ng Diyos. Eh bakit kung halimbawa, problema mo, wala magpapatay ng bahay mo, itali mo para hindi tumakbo. Ha? Amen? Amen. Naintindihan mo natin? Kaya tignan niyo po, anong nangyari po dito sa mga bantay itong mga bantay po dito? Nabuwal po sila. Bakit? Alam niyo po ba ang ibig sabihin nito? If you don't believe in Christ Jesus, babagsak din tayo pagdating ng araw. Pagharap natin sa Panginoon, we die. Amen? Amen. Kasi hindi tayo makakaharap sa Panginoon if we have no purely and genuine faith to Him. Mahalaga ang pananampalataya na hindi nag-aalinlangan. Amen. Sapagkat yung ating pag-aalinlangan, our anxiety, ay nagtudulot sa atin ng takot para hindi natin ma-receive yung katotohanan sa ating Panginoon. The reason the Bible says, fear Christ might rise. Ito yung sinasabi ko po sa inyo. Buti pa yung mga, okay, nasa naman na yun. Okay. Buti pa yung mga kalaban ng Diyos. Yeah? Yung mga kalaban ng Diyos, itong mga Roman soldier na ito, naniwala na mabubuhay. Buti pa sila Pilato. Buti pa yung mga nag-persecute, yung mga sacerdote, yung mga priest, yung mga pariseyo. Buti pa sila na napalataya na mabubuhay. Bakit? Kaya nga nila pinabantayan sa Roman soldier eh. Yung tuntod. Kasi naalala naman ako mabuhay nga yung ano. Ha? Yung nagtakot po nila dito. Kaya anong ginawa nila? Pinasinungalingan nila nung nawala po yung bangkay ni Jesus doon. Ang sabi po nila, sabihin nyo, tinakaw. Sinuhulan nila yung mga gwardiya, yung mga nagbantay doon. O sige, pag may nagtanong sa inyo, sabihin nyo doon. Hindi yung mga alaga na habang kayo natutulog at tapos kinuha yung bangkay, tinakbo nila, tinakaw nila. Ganun po yung pagkakasabi. Ganun din po mismo sa atin. Ang daming sinungaling sa ating pagdilig. Kaya po tayo hindi makalapit-lapit sa katotohanan at hindi mabuhay-buhay yung ating relasyon sa ating Panginoon because of this lie. Amen. Ang daming mga sinungaling na nagpapabagsak at naglalagay sa atin ng takot. Amen. Pansinin mo mga kapatid sa Panginoon, why you are being afraid? Why you are getting fear about something in God? Halimbawa, maglilingkod ka lang, natatakot ka. Bakit ka matatakot? Maglilingkod ka lang sa Lord. Halimbawa, magpapasa ka lang ng Bible, natatakot ka. Bakit? Kasi mauubos yung oras mo. Ang dami kong gagawin, maglalaba pa ako. Natatakot ka, takot mo yun. Fear, anxiety. Ang dami mong alalahanin, kaya hindi mo magawa yung katotohanan na dapat. Kaya ano mangyayari po sa atin? Katulad tayo ng mga Roman soldier, we know that Christ is Christ, pero anong ginagawa po natin? Hindi tayo nananampalataya at ayaw natin panampalatayaan yung katotohanan
katotohanan sa Panginoon. Kaya pagdating ng araw, tayo rin po mamamatay. Amen. Amen? Amen. Okay, tingnan po natin. Pilate assigned a guard to secure the grave. Gusto niya na masiguro po dito ni Pilato na wala pong makakapagbukas dito po libingan po ng ating Panginoon. Bakit? Kasi baka nga po ganun ang gawin, pero ang hindi niya alam, kahit napapantayan niya po ito sa batalyong mga soldier, hindi po mangyayari na mananatili si Jesus doon sa kanyang libingan. Amen. Bakit? Because the resurrection will happen kahit na anong mangyari, kahit na sino ang bumaga, kahit sino ang pumigil, mangyayari ang resurrection. Amen. Now, listen to this, mga kapatid sa Panginoon. Kung ikaw mananampalataya ka ni Jesus, kahit na sino mag-persecute sa iyo, kahit sino pumigil sa iyo, kahit na sino maging panakit sa daan mo, patungo kay Kristo, mangyayari pa rin ang kaligtasan mo. Amen. Ito po yung proof na ginagawa sa atin ng Panginoon dahil ang gusto ng Lord talaga, masecure niya talaga tayo. Even though kahit na bantayan tayo ng mundong ito, bantayan tayo ni Satan, para maibilanggo lamang tayo sa libingan natin, I tell you, if you believe in Christ Jesus, walang magagawa si Satan na pananatilihin kang patay sa pananampalataya sa Panginoon if you really believe in Christ's resurrection. Amen. Kahit na anong mangyari, whatever circumstances, whatever situation, whatever failure you have, trials, hardship, kahit na anong mangyari sa buhay mo, our God keeps our faith in Him. Kaya natatandaan niyo po ba yung sinabi po dito na ang Diyos patuloy na nananalangin sa atin para hindi mawala yung ating pananampalataya? Tatandaan niyo po yung kay Peter. Anong ginawa po ni Jesus doon nung itinatwa po siya ni Peter? Patuloy na nanalangin si Jesus para hindi mawala yung pananampalataya ni Peter. Ganon din ang ginagawa niya sa atin na kahit pantayan tayo ng mga sundalo ni Satanas sa buhay natin para manatili tayong patay, I tell you, hindi maipapangyari ni Satan yun if you really believe in Christ Jesus. You don't lose your faith in Him. Amen. All your anxiety, tanggalin mo lahat ng alalahanin mo, tanggalin mo lahat ng worriness, lahat ng mga kapalisahan mo, tanggalin mo sa buhay mo, and focus to the given promises of God into your life. I tell you, hindi mawawala ang pananampalataya mo. And when we lose our faith in God, dahil sa dami ng alalahanin, dahil sa dami ng anxiety na pinagdadaanan ng tao, may trabaho na tatakot mawala ng pera, may anak na lulungkot. Kaya supposed to be, alam mo, kapag may anak ka, hindi ka dapat malungkot. Biyayang kagalakan mula sa langit ang mga anak. Pero bakit ang daming nalulungkot ng mga magulang? Dahil walang pera. May anak ka. Mas malaking biyaya ang anak kaysa sa pera. Pero kung papansinin po natin, pag pinapili mo ang magulang, sino unang pipiliin niya? Yung pera kaysa sa anak. Anak, may trabaho ko, tsaka na yan. Kaya nawawala yung bonding nila sa pamilya because of their anxiety. Amen. Dahil doon sa kanilang mga kabalisaan at alalahanin, anak, kailangan kumayod ni tatay. Yung anak, kailangan ng pagkalinga. Anong gagawin? Anak, mamaya na lang natin pag-usapan yan. Ayun, napahamak na yung anak na kailangan sana niya ng moral support ng kanyang magulang. Inuna ng magulang yung pagkita. Anak, alam mo naman, kailangan natin pambayad sa tuition mo eh. Hindi mo ba alam na mas mahalaga yung kalinga mo kaysa mabayaran mo yung tuition ng anak mo? Amen. Amen? Amen. Kaya ngayon, ano po nangyayari sa mga magulang na ito? Nung nakita nila, napahamak na yung anak nila, sisisihin nila yung kanilang anak. Kasi naman ikaw, bakit kasi sumama ka sa mga barkada ganito? Bakit naman kasi nakiisa ka sa masama? You know why? Kung bakit yung mga anak natin nalalagay sa mga kasamaan, napapabilang at napapaliwala. You know why? Because of our anxiety. Amen. Marami tayong inaalala na ang hindi natin maalala yung pinakamahalagang bagay, yung relasyon ng pamilya kay Jesucristo. Amen. Alam niyo po ba, ang alalahanin sa buhay, yan po yung nakakapagpalayo sa atin sa ating Panginoon. Pansinin niyo po, dahil lamang po kuminsan, dahil gusto natin kumita, kaya nawawalan tayo ng time sa Lord. Dahil lamang po,
Dahil sa gusto natin kumita, nawawalan tayo ng panahon sa ating pamilya, sa ating mga anak. And supposed to be, dapat tayo yung lagi nakatutok sa anak natin. Doon maliit pa lamang sila, binabantayan natin hanggang sa paglaki nila. Ano sinabi natin? Malaki na yan, bahala na sila. Alam na nila yung mga limitation nila sa buhay nila. I tell you, they didn't know that. Amen. Without the parents, hindi nila mauunawaan yung family. Amen. Ang alam nila, siyempre sa sarili na, oh, alam ko na po ito, kaya ko na po ang sarili ko. Mga kapatid sa Panginoon, sana walang nadapa. Sana walang napahamak. Sana walang napariwara. Kung talagang alam mo na yung ginagawa mo. Amen. But yet, we need the guidance of our God. Amen. Nga ang sabi ng Lord, sa urang edad nila, turuan natin sila ng mga aral patungkol sa Diyos. Amen. Why? Because the anxiety is very, very critical. Gusto ko malaman mo, pag dumating na sa iyo yung kabalisaan sa buhay mo, yung alalahanin mo, I tell you, kahit yung sarili mo, hindi mo na mailalagay sa ayos. Sino mo dito yung dumating na sa kabalisaan? Lahat na lang parang naging balisaan sa kanya. Napati na lang yung kakainin niya, nababalisa pa siya. Kahit yung susukutin niya, nababalisa pa rin siya. Amen? Papasok na lang sa trabaho, balisa pa rin. Hindi mo napansin mo yun? Alam niya kung bakit? Because you lose your faith into Him. Amen? Amen. Kaya nga kung mapapansin po natin, yung iba parang walang pakialam sa buhay eh. Alam niya, mas mainam pa nga yan eh. Ano ba naman? Pasok ka ngayon, bakit hanggang ngayon? Mga lapit niyang eskwelahan. Kaya parang gano'n. Pero huwag mong gagawin sa Lord yun. Kung malapit lang yung church. Kaya pagdating mo sa church, ano na? Tapos na yung preaching. Lang tinapot mo. Amen? Because of your anxiety. Di niyo po napansin po yan? Kaya po kung minsan, di ba, kahit sa pagsamba natin sa Panginoon, late tayo. Bakit? Because of your anxiety. Amen. Takot! Siyempre, hindi ko maiiwan itong bahay namin at hindi na kaya secure to. Ano naman? Hayaan mo nakawin kung ano yung mananakaw doon. Always keep on believing. Managpalataya ka sa Panginoon. Ayaw mo noon. Kung luma na yung plantiti mo, panakaw mo yan. Nagpakinaka pa na magnanakaw. Amen? Amen. Eh, Diyos kayo, magpapalit naman noon. Alam kayo, bahay po namin ngayon, puntahan nyo, walang lock. O yan, papatunayan nila, walang lock yung bahay namin. Open kayo, pwede kayo makapasok doon. Kasi wala naman kayo makukuha sa loob doon eh. Kaya hindi. Hindi mga kapatid sa Panginoon. Do not worry. Huwag tayo magkaroon ng isaan sa buhay po natin. Amen. Lagi natin tatandaan, kung marunong ka manalangin sa Diyos at manampalataya, wala kang dapat na ipag-alala. Amen. 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 Sabi po dito, mag-soldier ending na itong buhay. Bakit? Kasi the priest and the Pharisees feared Christ not Christ. So, nakita po dito ng mga Pariseyo at ng mga sacerdote po nung araw na baka mabuhay si Jesus. Remember that? Kalaban ni Jesus. Pero bakit parang nararamdaman nila mabubuhay si Jesus? Pag daw, tingnan mo, ikaw, sabi mo, hindi ka kalaban ng Diyos eh. Pero bakit doubted ka? Bakit doubted ka kapag nasa-church ka? Wala naman yata mangyayari sa akin sa church eh. Baka pag dito lang mo, wala naman mangyayari sa akin eh. Doubted ka, ibig sabihin, you are an enemy to God. Amen? Amen. Kasi ang mga nagdadoubt lang is an enemy to Jesus. Amen? If you are a believer of God, finally assign a guard to secure the grave. So meaning, alam nila kasi ba, ramdam nila na ako mabubuhay ito. Alam nila yung pinagpatayan mo nila. Okay, sabi ko, Matthew chapter 27, verse 62 to 66. Kinabukasan, pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-sama nagpunta kay Pilato ang mga punong pari at ang mga Pariseyo. Sinabi nila, naalala po namin, listen ha, buti pa nga itong mga tao rito, naaalala, nakakandaan yung mga binibitawan ni Jesus eh. Tanungin mo nga yung magabi mo, naalala mo po ba yung pangako sa ng Diyos? Tanungin mo sa kanya, John 3:16 lang hindi alam. Kasi naman hindi nakakaalam pa rin ng John 3:16. Naku, magbasa-basa ka na ng John 3:16 ngayon. Amen? Amen? Pero ito na mga tao na ito, kalaban ni Jesus, yun na. Pero kung sino pa yung mga kalaban ni Jesus, nakikinig.
Amen? Amen. Tayo mag-isa man na napalataya ni Jesus, hindi nakikinig. Hindi kami yung namin mo ngayon. Inantok. O, di ba? Tanong yung katabi mo, nakikinig ka ba? Nakikinig ka ba? O, sabi mo, napalataya ka ni Jesus, bakit hindi ka nakikinig? Samantala kita, itong mga matapat ng Pariseo, itong mga sacerdote, itong mga kawan, na Romano nung araw, kalaban ni Jesus, pero nakinig. Bakit po sabi nakinig? Naalala nila, verse 63, sinabi nila, naalala po namin na sinabi na magpagpanggap na iyon noong siya'y nabubuhay pa, na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Uy, naniniwala din pala. Amen? Amen. Tanongin mo yung katabi mo, ikaw ba naniniwala ka? Ikaw ba naniniwala ka? Sabi mo sa kanya, pagbihira ka sa church. Oo, di ba? Sabi ko na sa inyo pagka nananampalataya ka sa Lord, lagi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi yung pakikinig natin sa salita ng Diyos, yun yung naglalagay sa atin ng pananampalataya. At yung pananampalataya na yun, yun yung nagpapalalim ng relasyon at ugnayan natin kay Yeso Cristo. At yung ugnayan natin kay Kristo na malalim, o sabihin natin, tapat na relasyon sa kay Kristo Jesus, alam niyo po ba, yun yung nagpapaganap ng pangako niya sa atin. Amen. Ayan, nabuhay mo lang. 64. Kaya pabantayan po sana ninyo mabuti ang libingan ng hanggang sa 3 araw, baka pumunta doon ang kanyang mga alagad. At, ang sabi po dito, pagkatapos ay ipamalitang siya'y muling na buhay. Tingnan nyo, magsisinungaling pa, no? Di ba? Naniwala na sila, pabaluktutin pa nila. Amen? That was an enemy of God. Naniwala ka na, pinabaluktot mo pa yung katotohanan. Amen. Naintindihan niyo ba? Amen. Nakita niyo na po ngayon yung mga Pariseo. Nakita niyo na po ngayon yung mga kawal na Romano. Amen. Sila yung alam ang katotohanan, pero binabaluktot pa. Amen. Which means they are an enemy to God. Why? Because of their alalahanin, yung kanilang anxiety, Amen. yung kanilang takot na mangyari yung bagay na yun. Why? Bakit sila natatakot? Because they want to prove themselves not their God. Gusto nila mapatotohanan yung sarili, hindi yung Diyos. Ganun din po tayo Gusto natin meron tayong mapatotohanan sa sarili natin at hindi yung matotohanan sa Diyos. Gusto natin meron tayong maganap sa buhay natin, pero yung kaganapan na gustong mangyari sa buhay mo ng Diyos, ayaw natin. Yung plano ng Diyos, the purpose of God in your life, ayaw natin mangyari. Pero yung plano at purpose mo sa buhay mo, yun ang gusto mong pinipilit na mangyari. Amen. 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 At kayo kapag nag-fail ka, ano mangyayari? Anxiety, you got fear. Ano mangyayari sa iyo? Fail. Bagsak. Wala na sa Lord. Talo pa. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, trust in the Lord with all your heart. Now lean on unto your own understanding in all your ways acknowledge Him, and He will direct our path. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, ang pagtitiwala ay na kay Yahweh. Amen. Wala sa sarili, wala sa sarili. Ang pagtitiwala ay nasa salita ng katotohanan. Sapagkat anumang bagay na nakaharap sa buhay mo, gusto ko malaman mo, you will set us free. Amen. Kaya hindi po tayo makalaya-laya. Sabi po dito, kaya pumunta, sabi po dito, okay, tuloy po natin. Ang pagtarayang ito ay magiging masahol pa kaysa una. Sinabi sa kanila ni Pilato, kumuha kayo ng mga kawal at pabantayan ninyo mabuti ang libingan, kaya pumunta na sila roon at tiniyak na hindi mabubuksan ang libingan, nilagyan ng tatak ang batong panakip sa libingan at pinabantayan ito sa kawal. So talagang sinigyan po nila na hindi talaga mabubuksan. Pero may nangyari po ba doon? Wala. Ganun din po tayo minsan. Sinisecure natin yung sarili po natin. Pero ang hindi natin alam, ang dapat pa rin na maganap sa buhay po natin is the plan of God into your life. Amen. He wants you to be resurrected soon. Gusto ng Diyos na tayo rin po ay mabuhay pagdating ng araw. Kaya nga po, hindi natin pwedeng ipilit yung sarili po natin dahil yun po yung magiging cause ng kamatayan po natin pagdating ng araw. Amen. 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 The soldiers and the angel of the Lord. Ano nangyari po dito? Tingnan po natin. They began to tremble when they saw the angel. Ano nangyari po doon sa mga kawal? Bumagsak po sila ng animoy parang patay. They fainted, became as dead man. Para silang patay. Hindi niyo po ba napansin ang buhay po natin? Kapag tayo po mismo wala sa Panginoon, para tayo mga patay. Ituwid mo na ang buhay mo pag wala ka sa Panginoon, patay ka.
If you leave God in your life, you are dead. But if you stay to God, you will keep your life alive. Amen. Mga kapanalig sa Panginoon, gusto ko na malaman mo, sarap ng tao na naging Kristo. Sapagkat kahit anong mangyari sa buhay mo, ang norte ito, bubuhayin ka. Maghirap ka dito sa mundong ito, pagdating ng araw, mayaman ka doon. Mahina ka sa mundong ito, pagdating ng araw, malakas ka doon. Why? Because you have Christ Jesus. Amen. At alam niyo po ba, ang halaga ng buhay, wala po dito sa mundong ito. Ang halaga ng buhay, nandun. Amen. Kaya nga kahit na anong kalagayan po natin dito, huwag nang mawala yung pananampalataya mo kay Jesus. Sapat na yun para magkaroon ka ng magandang buhay sa buhay na walang hanggan. Amen. Bakit po kaya natakot itong mga soldier na ito? Kasi natakot po sila dahil wala sila nun. Dahil alam nila, pagdating ng araw, hindi sila bubuhayan. There is no guarantee for them. There is no assurance for them to be alive. Kasi kalaban nga ng Diyos eh. Kaya nga gusto ko po na malaman po ninyo, if you are against, opposed, contradicted to the promise of God, I tell you, matatakot ka rin pagdating ng araw dahil wala tayong assurance na tayo ay mabubuhay at magkakaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya nga po kayo maniwala doon sa nagsasabi po sa nasa langit na siya, nasa langit na siya. Paano siya magiging nasa langit kung hindi niya na-secure yung kanyang buhay kay Kristo Jesus? Ano sabi po dito? Soldiers had good reason to shake. Bakit po ba nanginig ito mga kawal na ito? Alam niyo po, mayroon talagang dahilan para po sila pupulita. Manginig sa takot. Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba, anong dahilan? Bakit nanginginig ka sa takot ngayon? Ikaw ba? Anong dahilan? Bakit nanginginig sa takot ngayon? Mas, hindi naman ako nanginginig sa takot. Uy, yung wala nang laman yung bulsa mo, nanginginig ka na. Di ba? O aminin po. Kailangan pa ba magpakapayaan tayo dito? Di ba? Kung isang wala kang pera, tapos pagdating na yung due date mo, nanginginig ka. Malapit na naman, wala pa tayong pambayad. Oh, totoo hindi. Oo. Alam mo, nagpapagdato itong mga ano, alam mo, kadadaming pera. Di ba? Totoo po yun. Minsan nga, kapag may babayarin ka eh. Minsan nga, sa Jollibee lang, walang itong pera natin. Sandali, bilangin ko muna bago ka umorder. Jollibee lang yun. Jollibee lang, pilig naman eh. O, isang kakasya ito, 2 burger. Amen. Ang bilis natin panginig sa takot. Diba? Pakita ko pa lang yung mga kolektor na sa umakaripas ka na ng natakbo. Pero yung hindi ka makapag-church, hindi ka natakot. Yun ang dapat na ikatakot mo. Dahil doon talaga magta-tremble ka talaga forever. Amen? You're trembling forever. Bakit? Kasi kapag hindi mo nagampanan yung mga bagay na gustong ipangyari ng Diyos sa buhay mo, I tell you, you will keep your life trembling forever. Amen? Wala na, nanginginig ka na pala, mista ko. Kada gising mo ng umaga, nanginginig ka. Bakit? Wala kang Diyos eh. Hindi mo lang nararamdaman yun. Pero, alam niyo po, literally, harap na pero ang hindi mo alam yung espiritu mo, takot na takot. Kaya nga kung minsan, hindi ka na makapagpunta sa church eh, dahil sa sobrang takot. Inaalipin ka na ng takot, ginagapos ka na ng takot, kaya wala ka ng kalayaan magsamba at maglingkod sa Panginoon. That was the reasons of this soldier, why they are shaken. Bakit po sila nanginig sa takot? They would have to give an account to their superiors. Ha? Yan yung mga reason, yan yung mga dahilan. Kasi alam po nila, naku, patay tayo. Nabuhay. Patay tayo. Ako kaya sabihin ng mga superior natin, natulog lang tayo, nanakaw nga. Ha? Kasi yung tukulin po nila doon, pag sinabi po tukulin ng mga soldier, alam nila na kailangan maisa katuparan po nila yung tukulin na binigay sa kanila. Or else, alam niyo po ba, parusa doon, stop to death. Papatayin din po sila. Kaya, yung po pagkakataon na yun, 2 kamatayan ang inabot nila. Bumagsak sila na parang patay nung makita nila ang head at ang ikalawa, patay sila sa superior nila. Amen? Naintindihan nyo? Ganun din mangyayari sa atin.
Patay ka na sa pananampalataya dahil hindi mo tinanggap yung katotohanan kay Kristo, patay ka pa pagdating ng araw sa impyerno. Amen. Naintindihan niyo? Amen. Kaya ano po yung dapat po dito? We need to set us free. Kailangan tayo mapalaya ng katotohanan mula kay Yeso Kristo. Ano ba po yung reason? They knew now that Christ was the Son of God. Uy, di ba nagulat sila eh? Pinapako nila, tinutusok nila, tinatawanan nila, hinuhubaran nila, pinapayaan nila, ito si Jesus. Yung pala, that was the Son of God. That was the Messiah, that was the coming promise of our salvation. Amen. Parang ganun din po tayo, minsan nag-aalinlangan tayo. Anong natatakot po tayo na napitan ng Diyos na ito, paglingkuran ng Diyos na ito, knowing na baka masayang lamang yung panahon natin. Pero alam niyo po, at the end of our life, ano mangyayari? Doon natin mapapain doon, doon natin matutuklasan, ako, mahalaga pala yung pag-church, mahalaga pala yung paglilingkod, mahalaga pala yung pagsamba mo, mahalaga pala yung words. Amen. Doon natin, kaya nang huli na, lumalaman natin yung mga bagay niya. Kaya nga, lagi tayong takot because of these things, because of this reason. They had been wrong in their rejections to Him. Mali pala. Mali pala yung ginawa ko na nabubuhay ako. Kaya pala hindi ko tinanggap yung resurrection ni Christ dahil hindi nabuhay ang aking espiritu. Supposed to be the day of the resurrection of Christ is the day that your spirit is alive. Amen. Yung time na nabuhay si Jesus, yung linggo ng umaga na yun, the Easter Sunday morning na nabuhay si Jesus, supposed to be lahat ng pananampalataya ni Jesus dapat nabuhay din ang Espiritu. Amen. 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 Nakatandaan niyo po yung kanyang mga alagad. Noong nakapako na siya, pakaasa na po. Sa akala nila, wala na tayong pag-asa. Yung inaasahan natin na matay na napako sa krus. Pero nung time na natuklasan nila na ito si Jesus ay nabuhay na muli, ano nangyari? Nagtakbuhan sila papunta sa Galilea at doon natagpuan nila si Jesus na nagsabi sa kanila, buhay ako. Amen. Amen. Ikaw, nung time na nalaman mong buhay si Jesus, nabuhay mo sa katuwang mo. Sa Galilea ba? Kapag ka sa mga bagay na pinagkakaabalahan mo, papalayo pa kay Yeso Kristo. Now, you must be alive. Amen. Your spirit must be alive. Kailangan na yung espiritu mo sa oras na ito, buhay na dapat yung Yeso Kristo. If you worship God, dapat you are alive. Amen. If you give thanks to God, you are alive. Lahat ng bagay na gagawin mo for the glory of God, dapat buhay ka. Kaya ngayon po yung sinasabi ko po sa inyo, do not limit yourself to worship God. Ano ang bagay na gagawin mo sa Panginoon, kailangan ibigay mo ng buong buo yung lakas mo, yung iyong kaluluwa, yung iyong puso. Ibigay mo ng todo sa Panginoon because you are now alive because of the resurrection of God. Tandaan po natin yun, binuhay na po tayo ng Panginoon. Kaya nga kung halimbawa, medyo parang nanginginig ka kapag nag-worship. Ibig sabihin nun, hindi mo naranasan yung resurrection of Christ. Kapatid sa Panginoon, supposed to be, dapat tayong lahat ay buhay na sa Panginoon. Amen. Pero, ano po nangyari po dito? Ito po ang tanong po dyan. Have you been rejecting Christ? Kaya ba hindi nabuhay yung espiritu mo dahil Christ is rejected to you? Kapag hindi nabuhay ang espiritu ng isang tao na nananampalataya kay Yeso Kristo, ang ibig sabihin nun, Jesus is rejected to him. Kapatid sa Panginoon, do not reject God. Amen. Something you will be face to face with the reality. Maunawain, ang halaga pala ng sumisigaw sa Lord. Ang halaga pala ng sumasayaw ng todo sa Lord. Ang halaga pala ng laging nag-church. Ang halaga pala na may Bible study. Ang halaga pala na may discipleship. Ang halaga pala na nag-pray. Ang halaga pala na may intercession. Ang halaga pala na nakikinig na salita ng Diyos. Someday you will be face to face with the reality. Ito yung katotohanan na matutuklasan natin pag humarap tayo sa Panginoon na lahat pala ng bagay na pinagagawa sa iyo ng Diyos mahalaga dahil bakit? Dahil gusto niya na makapasok ka pagkatilang araw sa kanyang buhay na mahalaga. After life here, there is a great anxiety to those who take not seriously our Jesus nowadays. Itong oras na ito, pag hindi mo siniseryoso si Yesu Kristo sa buhay mo, I tell you, pagdating ng araw,
mayroong tinatawag na great anxiety. Mag-aalala ka ng todo, matatakot ka ng todo, dahil kapag lumalakad ka na palapit sa trono ng Diyos, hindi ka makakalakad dahil sa takot mo, because you know what you are doing in this life. Amen. Kaya nga ngayon pa lamang, sinaset na po natin yung sarili natin upon practicing what Jesus was telling us, yung bagay na gusto ni Jesus, yun yung ipinapumuhay natin sa buhay natin at hindi natin pinapaliwala. Amen. Makarami po ba hindi mahalaga na maglingkod sa Panginoon? Yan yung pinakamahalagang bagay because that was the purpose of God upon our creation. Nung ikaw ay kinreate ng Lord, I tell you, hindi ka kinreate ng Lord para lamang magtrabaho. Hindi ka kinreate ng Lord para lamang magpayaman. Hindi ka kinreate ng Lord para lamang mag-aral. Hindi ka kinreate ng Lord para lamang magpamilya. Kinreate ka ng Panginoon to serve Him with all your life. Because our creation, Jesus, our God, created us to worship Him. Worship means our service to God. You must be a servant to Jesus. I tell you mga kapatid sa Panginoon, what is the end of our line here? Ano yung dapat na marinig natin sa Panginoon? Well done, my good and faithful what? Servant. Pakilangas, what? Servant. Pakiulit, well done. My good and faithful servant. Hindi niya sinabi na, well done, my good and faithful Christian. Well done, my good and faithful attender. Well done, my good and faithful member. Well done, my good and faithful servant. Amen. Yun yung sinabi ng Lord. Para makapasok ka sa kaharian ng Diyos, kailangan you have the title of what? Being a servant of God. Natatakot tayo, ako. Nakakatakot, baka mamaya hindi nga ako makapag-aaral pag nagtikod ako sa'yo. Baka mamaya mapabayaan ko yung trabaho ko pag nagtikod ako sa'yo. Yung pong fear na yun, yun yung dahilan kung bakit hindi naligtas sa kaluluwa ng mga tao. Amen. Hallelujah. You must know that. Every one of us should serve God. We need to serve God. Amen. Not to be only a member of this church. Walang kwenta ang pagiging miyembro lang. Walang saysay. Sapagkat walang nakasaad sa Biblia na miyembro ka lang ng iglesia ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. You must be a disciple, and the disciple has a task, and that task of the disciple is to serve God. Amen. Hallelujah, praise the Lord. But that situation, ito yung ma-experience natin at the end ito. Yung tinatawag na the assurance. Magkakaroon tayo ng assurance. As in the Bible, sabi po, Mateo 28, verse 5 to 10, ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Kanino sinabi? Sa mga babae. Sino itong mga babae na ito? Servant to Christ Jesus. Sino itong mga babae na ito? Disciple to Christ Jesus. Amen. Sino itong mga babae na ito? Not a member of this church. Amen? Amen. Not an attender to Jesus. A servant to Jesus. They are disciple to Jesus. Kaya there is assurances of salvation, of the resurrection, if you are being a servant of God. Amen. Kung dapat paglingkuran ng Lord, kailangan natin paglingkuran ng Panginoon sapagkat tayo ay nilikha ng Diyos para maglingkod sa Kanya. If you don't believe in yourself, that it is not important to serve God, I tell you, there's something wrong in your spirit. And what is wrong in your spirit? The liar. Yung sinungaling na naglalagay siya, hindi ka naman maglingkod sa Panginoon, niligtas ka ng Diyos, I tell you. Because the purpose of creation is to worship Him. Amen. Tayo yung ipinapalit ng Diyos sa kanyang mga worshiper. Kaya nga, as a worshiper, you need to serve God. Do you know how worship is? The real worship to God? Alam niyo po ba kung ano yung totoong worship? Hindi na naman pag tinaas mo yung kamay mo, umawit kang worship na yun. Ang true worship is the one that David did to
Kung ano yung ginawa ni David para kay Yahweh, yun yung worship. And what it is? Yung pinaglingkuran niya si Yahweh ng buong buhay niya. He trusted Yahweh with his life. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh yung kanyang isinasagulihan ng kanyang espiritu. Amen. Kapatid sa Panginoon yung master God. I tell you, kailangan mo paglingkuran ng Panginoon sa buhay mo. Kasi kung minsan nakala natin ako, pag naglingkod na, paano na yung trabaho mo? Hindi maano yung trabaho mo. Paano yung mga anak ko? Hindi maano yung mga anak mo. Paano yung pag-aaral ko? Hindi maano yung pag-aaral mo. Because God is God. And He will save us accordingly. Kaya-kaya niyang sinupit kung ano yung nabagay sa buhay mo para lamang maganap sa iyo yung purpose of your creation. Amen. 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 Sabi mo dito, okay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot, alam kong hinahanap ninyo. Si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halika kayo, tignan ninyo ang hinimlayan niya. Magpadali kayo at ibalita sa kanya ang mahalagad na siya'y nabuhay. Mawawalan na siya sa inyo sa Galilea, makikita ninyo siya roon. Iyan ang balitang hatid ko. Dito sa naman tayo. Makikita ninyo siya roon. Iyan ang balitang hatid ko sa inyo. Okay, kung papasinin po natin, kanino sinabi po ng anghel ulit? Sa mga babae. Hindi niya sinabi doon sa mga nakabulaktang mga kawal. Amen? Amen. Because the assurance is for those who serve God. Amen. The assurance of salvation of His resurrection is for those who believe and serve Jesus. Amen. Ano ba yung ginawa po nito mga babae na ito doon? Pakisa, sabi nga po. Ano yung ginawa nito dalawang babae na doon? Dalawang Maria na ito? Anong ginawa nila doon kung umaga yun? Pinunta Ano kaya nyo? Hindi nyo masabi. Ano? Sabi ko po sa inyo, buti pa ito mga kawal, nakikinig kanina eh. Di ba? Alam nila kung ano yung sinabi ni Jesus, naalala nila. Kayo po kaya, naalala nyo ba kung ano yung ginawa po nila? Bakit nagpunta po doon yung dalawang Maria? Para? Yung pabango, pahiran ng... Para? The work of the undertaker. Meaning, gagawin nila yung kanilang pagbibigay pipagan doon sa namatay. Amen? Amen. O anong tawag doon? Ha? Anong tawag doon? Wala na. Dalaw. Hindi. Servant. Pinaglingkuran nila yung katawan ni Jesus kahit patay na. Pinaglingkuran pa rin nila si Jesus. Amen? Amen. So alam niyo po ba na yung resurrection, kapag ka pinaglingkuran mo si Jesus, that is resurrection. Amen? Amen. Eh, paano mo nakabulagta ka ng malaki? Is there any assurance? Wala. Walang assurance na pagkabuhay ang isang taong bulagta palagi. Ang ibig sabihin po nito, yung hindi mananampalataya ni Jesucristo. Amen. 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 Okay. Verse 8. Read natin. At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkakalong takot at galak at patakbo pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Yan yung first hayop na tinatawag. Amen. 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 Naintindihan nyo? Amen. Bakit kapag humahayo ka, ano bang ginagawa mo? Tumutusok-tusok. Ng peaceful, doon, nagpapalamig. Hindi yun. Anong ginagawa kapag humahayo? To make this story clear, ano? Anong ginagawa natin pag humahayo tayo? Ha? Share Jesus. Ano? Ang ano mga sinasabi ko. Ano yan yung matinaw? At sabi ng Lord, Mateo 28, Great Commission. Yun, ayun naman pala eh. Ibig sabihin, ipahayag natin ang mabuting balita sa lahat. Amen? Amen. O, anong ipinahayag po nitong dalawang babae naman na ito? Masyadong kontroversial itong dalawang babae na ito. Di ba? Anong ginawa nila? Ano sabi dito? At dali-dali nga silang umalis sa libingan ng may magkahalong takot at galak, patakbong pupunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, tinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Verse 10, sinabi sa kanila ni Jesus, listen,
Yung mga naglilingkod talaga sa Lord, huwag kayong matakot. Humayo kayo sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako. The words hayo, yung verse na hayo na yun, ang ibig sabihin niya, we brought Jesus into our brothers and sisters. Amen. And who are our brothers and sisters? Those people who choose by God to believe in Him. Amen. Yan yung mga hinahanap natin sa paghahayo natin. Tinutuklas natin itong mga tao nito, the lost sheep of Israel. Amen. Na sila yung mga nawawalan tupa. Kaya tayo nandito ngayon dahil inipot tayo bilang tupa ng ating Panginoon. Amen? Amen. So sa madaling salita, what is now our task? Humayo. Simply to serve God. Amen? To serve God. We need to serve God. Amen? For us to have assurance, lagi mo nakataan ang paglilingkod sa Panginoon. Pagsabi mo Ang paglilingkod. Yes, kung mga may buhay. Sabi natin, merong resurrection, hindi tayo buhay. Kundi pa si Jesus na buhay na. Tayo mananampalataya, ay hindi pa rin buhay. Pakisabi mo, Ang paglilingkod sa Panginoon ay may ay kasiguraduhan kasiguraduhan na mabubuhay. na mabubuhay. Amen. Amen. Kaya ano na lang yung amen. Tama ba? Amen. Pag naglingkod ka kay Jesus, automatic na yun, pagdating ng araw, bubuhayin tayo. And this is our faith in God. Walang nanampalataya sa Panginoon na hindi naglingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Ikaw ba, halimbawa, yung tao, lalapitan mo, wala kang bilib doon sa tao na yun. Ha? Halimbawa, pagkakatiwala ako ba yung tao? Uy, gawin mo nga ito. Kasi wala akong tiwala sa iyo. Ganun. Wala akong tiwala sa tao, pero pinagawa mo. Pinagkatiwala mo sa kanya. Ha? Uy, isave mo nga ako kasi duwag ka eh. Ha? Itas mo nga ako sa mga kaaway ko kasi duwag ka eh. Pagkakatiwala mo yun, hindi. Because you trust that person, kaya ipinagkakatiwala mo yung buhay mo. Amen. Ganun din tayo sa Panginoon. As we doing our service to God, meaning we trusted God. Amen. Kasi i-entrust natin yung buhay natin sa Panginoon. Sabi, Lord, pagkatingkod ako sa iyo, ikaw na bahala sa buhay ko. Yun ang sinabi ng Panginoon. Amen? Amen. Amen? Amen. Tingnan, sabi ko dito, no words of assurance given to the soldier. Bakit? Kasi they are an enemy. They don't believe. Even though they know the truth, but still they don't believe in God. Amen? Amen. Kaya lang din po tayo. If you know the truth, you must believe. And if you believe in God, you must serve God. And if you serve God, there is assurance. Amen. Kaya lagi po natin tatandaan, kailangan po natin talaga manampalataya sa ating Panginoon. Why? Because they are totally rejecting Christ. Ito pong mga tao nito, ito mga walang assurance na ito. Kasi hindi po talaga sila nagtiwala sa Panginoon. They reject Christ, kaya hindi sila nagkaroon ng assurance. Amen. Amen? Kaya do not doubt unto God. Huwag tayo mag-aalinlangan. Dahil yung pag-aalinlangan na yun, hindi tayo makakatanggap ng assurance sa Panginoon. Sabi po ng Mateo 28 verse 5-7, the angel said to the woman, do not be afraid. Huwag kayo matakot. Do not be anxiety. For I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not there. Who is not here. He has risen. Just as he said, come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciple, he has risen from the dead and he's going ahead of you into Galilee. There you will be sick. You will see him. Now I have told you. Mga kapatid sa Panginoon, hinihintay na tayo ng Panginoon. And if you willing to serve and trust God into your life, I tell you, ang Diyos na ito naghihintay sa atin. But if we are like the soldier who doesn't accept the truth in Christ Jesus and rejecting Christ, I tell you, wala tayong aasahan pagdating ng araw. Now, ito naman yung faith builders. Pagdating doon sa dalawang babae na faith builders for bride and woman. Kahit natakot sila at that time, meron pa rin silang assurance. Bakit? Because they serve God. Dahil nananampalataya sila sa Panginoon. Pag nananampalataya ka sa Panginoon, abuti ka man ng takot, but still, ano gagawin sa'yo ng Lord?
mayroon pa rin faith builder ng buhay natin. Walang iba si Jesus. Okay. Amen. Ano po yung naging faith builder po nila? Pinanawakan nila dito, yung words. This is our faith builder. Ano sabi po dito? Tingnan na. Ano pong ibig sabihin? What good words in trembling times? Kapag tayo po, ang buhay natin is under tremble. Kapag takpo, naghihingalo na, nakalupay-pay na, still, huwag ka matakot, sabi ng Lord. Amen. Yung words na huwag ka matakot, it is, sinabi po sa Biblia ng 365 times. Amen? Amen. Now, ang ibig sabihin po nito, there is assurance na hindi talaga tayo dapat na matakot. Kasi ang gusto talaga ng Panginoon po sa atin talaga, maging matibay tayo. Take courage about the words of God. Ang isang tao na kapag naglilingkod sa Panginoon at laging nagbabasa ng Biblia, I tell you, hindi yan marunong matakot sa mga bagay na pinagdaraanan sa buhay. Amen? Amen. And what else? Ano sabi po dito? For I know, sabi niya po gano'n, God knows all about us. Alam niya ang kalagayan ng buhay natin. He knows every single day, every single things in our life. He knows kung ano yung bagay na nangyayari sa buhay natin. Amen. Kaya wala po tayong dapat na ikatakot. Dahil alam niya lahat ng bagay sa buhay po natin. Faith builders for bride and woman. Here, sabi niya ganun, wala na dito. Yung kinakatakutan ninyo na hindi mangyayari, wala na dito, na buhay na. Amen. So ano ba dapat natin ikatakot? Yung kinakatakutan natin na baka magutom ka, na baka mamatay ka, na baka kung anong mangyari sa iyo, wala na po dapat yun dahil He knows that Jesus was there already in His throne. Nandun na siya sa kanyang kaharian, and that was a good news. Yun po yung magandang balita po sa atin. Inabot po tayo ng words of God, but still yan, takot na takot din po tayo sa buhay. The words of God give us courage. Ang Diyos po na ito na nagbigay sa atin ng salita niya, ang naglagay sa atin ng tapak para hindi tayo matakot sa ating buhay na kinakasakitan natin dito sa mundo. Amen. Baby learns for a bride and woman. He is risen. Nabuhay na po siya. And one thing we can say it and we can speak it into our mouth. Hallelujah. Meaning in Hebrew, hallelujah means praise the Lord. Amen. It is a liturgical expressions in Hebrew. Ang ibig sabihin ng praise the Lord. Minsan praise the Lord, tayo ng praise the Lord. Hallelujah, tayo ng hallelujah. Pero you are still being outed. Alam niyo po ba ang mga tao, ang mga Kristiyano na nagsisigaw ng hallelujah, praise the Lord, ang ibig sabihin po niyan, he knows that he has already assurance of salvation. Ano ba dapat na mayroong ka ng kaligtasan, kaya ka nag-hallelujah? At hindi ka na po dapat natatakot kahit na anong problema yung sinasabit mo kung nag-hallelujah ka. Amen? Amen. Ang dami pa mga Kristiyano, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Sumisigaw tayo, pero pagdating ng pagsubok, they don't know Jesus. Praise the Lord, because we know that we have Almighty God. Amen. Alam natin that we have God of Almighty, God of everything. Alam natin na hindi tayo mabibigo sa mga bagay na ito. Kaya po tayo nagsasambit ng hallelujah. Ang sigaw na hallelujah is a shout of victory. Hallelujah, praise the Lord. Dahil napagtagumpayan na tayo ng Panginoon. He set the victory in us. He set us free by God. Amen. Pinalaya na tayo sa sumpa ng kamatayan. Kaya po tayo nakakasigaw ng hallelujah. Ngayon, mga kapatid sa Panginoon, if you have doubt na meron ka ng kaligtasan, huwag kang sisigaw ng hallelujah. This is the shout of victory. Hallelujah. Because we have God already inside of us. At kahit anong mangyari sa buhay natin dito, He will save us. Patuloy tayong iniligtas sa Panginoon. What else? As He said, ano ba sinabi ng Panginoon? God keeps His word. Lagi siya may sinasabi sa iyo. Kapag natatakot ka, may alalahanin ka, meron siya sinabi sa iyo. Kapag may karamdaman siya, may karamdaman ka, may sinabi sa iyo noon. Pag nandun ka sa kagitnaan ng iyong mga katatakutan, may sinabi siya sa iyo. Pag nandun ka sa kawalan, may sinabi siya sa iyo. Alalahanin mo lang as He said, kung ano yung sinabi niya. Alalahanin mo lamang yung bagay na yun at mapapawi yung iyong takot pagdating sa Panginoon. God keeps His word. Lagi natin tatandaan. Ang Diyos na ito, pangawakan mo yung salita ng Diyos because He fulfilled it for you. Kaya siya nagbigay ng salita
It is a promise of God for every believers. Kung mananampalataya ka ni Kristo, wala ka nang dapat na itakot. Amen. Mahirap ka ngayon, meron ka pa rin words na matatanggap sa Panginoon na pangako. Na pagdating ng araw, He will prosper you. He shall supply every our needs. Amen. Our Jehovah Jireh, our provider, is our supplier. Wala po tayong ikakatakot po sa buhay po natin. Ano ba yung bagay? Dahil kinahabot po natin, nararanasan natin sa buhay natin, may karamdaman kayo is Jehovah Rapha, our healer. Amen. Ang sabi sa atin, He is the God who healed us. Dahil pangangol sa atin ng Panginoon. Ang sabi niya, kahit dumaan tayo sa karimlan ng kamatayan, fear no evil, wala tayong dapat naging katakot because He is our guidance and protection. Amen. Kaya wala tayong dapat naging katakot as He said, yung pangako ng salita ng Panginoon sa atin na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen. At ano yung pangako niya sa atin? Na kahit na hanggang sa dulo ng sandaigdigan, He will be with us. Amen. Amen. Pray builders for a private woman. Kapag natatakot man din tayo, go quickly and tell. Umayo ka, ipahayag mo ang mabuting balita ng ating Panginoon. It is a missionary for Christ. Tandaan mo, kapag ikaw naglilingkod ka sa Panginoon and you hold on unto the great commissions of God, naging isa ka sa mga evangelista ng ating Panginoon, I tell you, He is with us always. Amen. He is our Emmanuel. He is the one who promised us na lagi niya tayong kasama. Amen? Amen. Ito talaga ang Panginoon. When we experience the empty tomb of Christ, you must be now a missionary to Him. At tanong dito, totoo ba wala nang laman para sa iyo ang bibigan ni Yesu Cristo? Totoo ba na hindi na nakahimlay si Yesu Cristo sa buhay? Amen. Because kung talagang wala na si Jesus doon, you experience an empty tomb and you know your great task in God. Amen. Alam mo na yung dapat mong gawin. You must be a missionary for Him. Faith builders or private woman, He goeth before you. Sabi niya, mauuna pa siya sa iyo. Kaya wala tayong dapat ikatakot because we have Jesus. Anong kitakatakot ng isang tao na lagi niyang kasama si Jesus sa buhay niya? If you doubt, umihiwalay siya sa iyo. But if you strengthen your faith, He's still with us always. Sabi niya nga sa atin, when 2 or 3 gather together in His name, He is on the middle of us. Kasama natin siya. Ang dami natin nananampalataya sa Panginoon, kaya naniniwala ako na every one of us, Jesus was behind us. Nandiyan siya, katabi mo siya ngayon. Amen. Nakikinig ka ng salita ng Diyos, katabi mo ang Panginoon ngayon. Sabi niya po sa atin, Matthew 20:87, and go quickly and tell His disciple that He is risen from the dead, and behold, He goeth before you unto Galilee, there shall see Him, though I have told you. Now, mga kapatid sa Panginoon, kung talagang nabuhay na sa atin ang Panginoon, anong kahulugan itong empty tomb sa buhay mo ngayon? What does the empty tomb means to us? Ano sa tingin mo ang kahulugan sa akin ito? We are celebrating the resurrection day of Christ. Pero po dito, anong kahulugan sa iyo? Para sa iyo, bilang mananampalataya ni Yesu Cristo, natuwa ka lang, wow, nabuhay na ang Diyos. Pero anong naging impact sa buhay mo nito? The empty tomb should bring us to spiritual reality. So meaning, alam mo na dapat ngayon, na sa oras na ito, na tayo po, pagdating ng araw, bilang mananampalataya ng ating Panginoong Yesu Cristo, nabubuhayin din. Amen. And never fear anymore because God will save us. Amen. Assuredly. The empty tomb should assure us that Christ is alive today. Laging buhay ang Panginoon. Hindi lang itong araw na ito, daily, buhay siya forever. Amen. Walang kamatayan ng Panginoon. Kaya po, parang patay sa atin ang Lord because of us. Amen. Dahil hindi natin siyang itinuring na buhay sa buhay natin. Now, as we don't worshiping God, ipakita mo sa Kanya
na ikaw ay nagkaroon ng impact doon sa kanyang pagkabuhay. Nagkaroon ng impact yung pamumuhay mo sa kanyang pagkabuhay. Your family has getting this big impact of His resurrection. Kailangan maapektuhan ang pamilya mo nung tinatawag na resurrection. Maapektuhan ang espiritu mo nung tinatawag na resurrection. Maapektuhan yung ugali mo nung tinatawag na resurrection. Maapektuhan yung relasyon mo nung tinatawag na resurrection. Kung wala po itong impact at hindi naapektuhan ang kahit na anong bagay sa buhay mo nitong resurrection na ito, I tell you, you're still dead for Him. But Jesus is alive. Pero yung ating pananampalataya ay hindi nabuhay, wala pa rin sa isang buhay. Kailangan na kasabay ng pagkabuhay ni Jesus, kasabay na nabuhay ang Espiritu po natin. We now learn how to walk into the Spirit of God. We must be alive in the Spirit of God and not on the flesh. We need to deny our life, our flesh, and walk in the Spirit of God. Kailangan mabuhay po tayo into the Spirit of God para na sa ganon, malaman po natin na talagang nabuhay si Jesus at tayo rin ay bubuhay pagdating ng araw. Tayo po lahat isip tayo. I want this morning to give thanks this God to give us resurrection for every one of us. Ito po umaga po na ito. Kasalamatan mo ang Panginoon dahil kung hindi niya ginawa itong mga bagay na ito, nonsense ang buhay ko ng bawat isa natin. At sa oras po nito, kailangan tayo po lahat ay magkaroon ng pagpapahalaga sa ating Panginoon. As we worship God, give Him so much in your heart. Itaas mo ng todo ang Panginoon sa buhay mo. Kung kaya mo siyang itaas ng todo sa buhay mo right now, gawin mo ito. Just to glorify what He did for us. Kay Jesus. Come on. Come on. Nabuhay si Jesus para sa iyo. Nabuhay si Jesus para sa buhay natin mo. Nabuhay si Jesus para sa kaligtasan mo. Oh, praise Him, worship Him. Kasalanan mo si Yesu Cristo. Dahil mo ay ganat dito tayo. And you are alive because of Him. Because of Jesus, we are alive. Because He lives. Because He lives. You can taste the life. You can taste the heaven. You can taste the Lord. You can taste the God Almighty. Hallelujah, glory to Jesus. Because of good, God is good, living God, because He lives. Because He lives. Natutunan ko ang pagpapahalaga sa iyo, Panginoon, sapagkat hindi ka lamang nabuhay doon sa iyong unit na pinaghimlayan, kundi nabuhay na rin sa bawat puso ng aming mga kapatid na narito, my Lord. Kung bakit nakataas ang aming mga kamay, dahil buhay ka na sa puso namin. Kung bakit umaamin kami ng papuri sa iyo, Lord, dahil nabuhay ka na sa amin. Lord, kaya ka naging mahalaga sa amin, Panginoong Jesus, dahil buhay ka na sa amin. Kung bakit kami nag-uukol ng buhay namin sa iyo, Lord, at pinakalikuran namin ang buhay na nakaraan, O God. Because you live, O Master Lord. Because you live. Hallelujah. Praise the Lord. Because He lives. Oh, yes, yes, God. Because I know He holds the future.
Panginoon. Sumayin tayo sa kanyang kabutihan at kagandaang loob. Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Binago niya tayo sa pusa at inalis niya tayo sa kamatayan dahil sa kasalanan. Salamat sa Panginoon, nagbibigay ng buhay na ito na buhay para sa akin. Salamat sa Kanya, natutunan mong ibigin at mahalin ang Panginoong Jesucristo sa buhay na ito. Panginoon, maraming salamat po, O Lord, sapagkat Ikaw yung Diyos, Panginoon, nagsakripisyo upang kami muling mabuhay, O God, pagdating ng araw. Panginoon, maraming salamat sa pagtubos mo sa amin, sa lahat ng aming mga pagkakasala. Even though, Lord, di pa rin kami nakakasunod sa iyo sa mga bagay na nais mo, O God, sa aming buhay. Still, O God, nandiyan ka pa rin sa amin. Handang ipatawad sa amin, Panginoon, ang mga bagay na nagagawa namin pagkukulang namin sa iyo, Lord. At sa aming mga pagkakasala, Panginoon, handa ka pa rin tubusin kami, Panginoon, paulit-ulit, O God. Lord, handa mo pa rin ipatawad sa amin ito, O God. Kaya, Panginoon, wala na kaming dapat na itatakot pa, O God, sapagkat sa maraming pagtanggap sa iyo, Panginoon, tinanggap na rin namin ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Pagpalain mo po kami ng magandang espiritu na nagmumula sa iyo, Lord. Upang ang lahat ng mga bagay na amin narinig, O Lord, magawa po namin maging kayamanan sa aming mga puso ang mga bagay na ito, Lord. Upang sa ganun sa pagharap namin sa iyo, Panginoon, Lord, as you promise, as you said to me, or to us, O God, Lord, pangahawakan namin ito sapagkat ito yung words of assurance na maglalagay sa amin sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng na-experience namin sa iyo, Lord, pagpapatunay lamang po na kami makalingkod na. Salamat, Panginoong Jesus, salamat sa pangako ng kaligtasan, salamat sa pagpapala, salamat sa buhay na walang hanggan, salamat, Panginoon, nagpakilala ka sa bawat isa sa amin, O Lord, sa pag-ibingat at sa lahat ng maraming bagay na ginawa mo sa aming buhay. Maraming salamat po, Lord. Kaya po, Panginoon, at sa oras dito, ibalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papurit. Pasalamat sa tanging pangalan mo po lamang in Jesus' name. Amen and amen. God bless all.